Hello guys, so good morning. Ito meron naman tayo ditong Epson L3150. Yan. Epson L3150. So ano yung problema nito? So yung problema nito ay yung block, missing block. Missing block. Kahit sa kabaliktaran, missing din siya. Okay. Ano ba yung una nating i-check? Ano ba yung una nating gagawin? So, power off muna natin yung printer. Unplug. Tanggalin yung screw dyan. Then, yan, lagyan ng screw. Phillips screw para umakat lang siya, makabuelo ka dito. So in this case guys, yan. So nakalock siya. Yan, unlock. I-unlock mo muna. I-ano mo lang siya pababa. Then ayan, unlock na siya. Then move the print head. I-move natin yung kanyang carriage. Alright, carriage pala. Carriage. OEM carriage. Right? Then, yung una nating i-check dito, in this case, kapag ganun walang output, unahin natin yung ink dumper. Ano po? So, ito yung tinatawag nating ink dumper. Black ink dumper. So, since yung problema natin is black, so, tanggalin muna natin yung black dumper. Ano po? Ink dumper. So, yan. So, in this case, kung walang laman yan, guys, kuha lang kayo ng syringe. Bili kayo ng syringe 10 ml. Then, tanggalin nyo lang yung nozzle niya. Palabasin lang yung pinakang nozzle. Gaya nyan. So, ginawa ko gaya nyan. So, tinanggal ko lang to guys. Yan. Kinat ko lang yan sa gitna. Yan. Ganun lang. So, putulin nyo lang tong part na to, sa kalahati lang, para lumabas itong nozzle. Then, ang purpose kasi nun, dito siya. So, ipupush natin to, papasok, push, then, paka-push natin, ihigupin natin. So, dapat makahigop tayo ng ink. No. Yan. So, dapat may mahigop tayo. Kasi kung wala kayong mahigop, tanda na, kung wala kayong mahigop, ayan na, nakahigop tayo ng ink. Ibig sabihin, kung wala kayong mahigop, yung ink dumper na to ay sira na. Barado na yan dyan. Kung hindi kayo or wala kayong nahihigop. So, possible yan yung papalitan ninyo. Kung hindi makahigop, ano. So, since nakahigop siya, okay na yan. Okay, next. Balik na natin. Tapos, ang susunod, eto. So, since black lang yung wala dito, yan. So, since black yung missing, ganito. Bagong kaalaman to. Ako pa lang yung nakakaano nito. Ituturo ko sa inyo. Yan. Tanggalin mo muna to. O, iangat lang to. Iangat lang. So, iangat lang. Iangat lang. Iangat. Then, ito lang yung naka-press down. O, pwede nyo naman yung tanggalin. Then, ito lang yung nakalagay dyan. Then, ibalik natin siya doon. Dito. Then, from that, kukunin natin tong hose niya. Yung hose, ayun na. So, ito naman, so, ito yung hose papunta doon sa waste ink pad. So, gamit yung syringe natin, itapon muna natin yung waste ink. So, gamit yung syringe natin, so, question, kung hindi 10 ml yung syringe ko, okay lang ba? Pwede naman yun, wala namang problema yun. Ang kagandahan kasi sa 10 ml, medyo malaki siya. Tama-tama lang. Then, pasok mo siya dito sa hose. Then, higupin.
So, in this case, guys, ang may higop niya lang yung black. Ano? So, ibig sabihin, nag-unclog tayo doon sa black lang mismo. Yan. So, dapat may mahigop siya sa black. Okay. So, dapat meron siyang mahigop sa black. So, yun. Ayun na. Right. So, meron na. Ayun, no? Kakaunti. So, parang yung tira lang to. Okay. Tapon muna natin. So, try natin ulit, ha. Dapat makahigop tayo sa black kasi tinanggal natin yung 3 colors. So, dito natin yung mapuprove. Higupin. Dapat makahigop tayo sa black. Okay. So, kung wala kayong mahigop, kagaya niyan, walang nahihigop, ganito lang yung gagawin nyo. Okay. Another tips. Ito. So, dito naman sa ano natin, dito sa ating ink tank. Ito yung pinaka mismong ink tank natin. Itong ink tank natin. So, buksan natin tong plastic ink tube cup. Yan. Buksan natin yan sa black lang. Plastic ink tank tube cup. Yan. Yung cup niya. Okay. So, buksan natin yan. Then, higupin ulit natin. So, dapat dito, meron na siyang makuhang ink. Ayun. So, meron na. So, meron na siyang nahihigop, guys. Alright. Ayun na. Meron na. Okay. So, yan. Okay. Isa pang bagay, para malaman natin kung humihigop siya or nahihigop yung ink, eto, tingnan nyo yung label nung black. So, nasa gitna siya nito. 1 and 2. So, yan. So, kapag buwawas yan, ibig sabihin, lumalabas yung ink. Ano? So, hindi siya barado. Ano po? So, yan. Tingnan natin yan, ha? Yung ink level niya. So, in this case, babalik ko ito lahat. Then, hihigop ulit ako. Kasi hinigop natin kanina, diba? So, ibig sabihin, yung head, wala nang ink yun. Only black na lang ang meron dyan. Pero yung ibang kulay, wala na. Ano? Yun yung ginawa natin. So, ngayon, kasi pag nag-print tayo or nag-print test tayo, ibig sabihin nun, wala siyang ibang kulay. Kundi black na lang. So, gagawin natin ngayon, so dapat lahat yan magkaroon. Kaya babalik natin to lahat. Yan, binalik ko lang yung cover niya. Okay. Okay. Next. Ganun pa din. So, since naibalik na natin lahat, ilagay natin dito yung ating syringe, then higupin. Higupin. Alright. Ayan, may nahihigop siya. Okay. So, habang humihigop yan, tingnan nyo kung bumabawas dito. Ayan, bumabawas yung black, oh. So, kanina nasa gitna siya, ito na lang siya. Almost 1/4 na lang dito sa part na to. Kasi, mas malaki kasi yung butas nung black kumpara doon sa 3 other colors. So, yan. Ibig sabihin, bumabawas. Okay. Then, eto na siya. Ayan na yun. Punong-puno na. Yan. Okay na. Then, yung waste ink itapon.
Next move natin, ganito. So, take note ha, walang black. So, dapat hindi mawala yung ibang kulay ha. So, black lang yung wala. Ano? So, kuha tayo ng tissue. Let's fold it into 3. 1, 2, 3. So, yan, palagi ko itong ginagawa, ano? Sa mga tutorial ko. Yan. Then, ito, move natin yan. Ilagay natin sa center. Then, lagyan natin dito ng tissue. Yan. Then, i-move natin doon yung ating head. Okay, yung carriage. Then, dito naman, ayan. So, since yung waste ink niya nag-overflowing dito sa ating dito sa tinatawag nating PURG ink system, or that is the cupping cleaning unit. Cupping cleaning unit yan. No? Or kaya PURG. Ano po? PURG ink system. Okay. O kaya, ang tawag pa sa kanya is pump ink system. So, tatlo yung tawag sa kanya, itong set na to. So, PURG unit or pump ink system o kaya cup cleaning unit. So, dyan tayo sa cup na yan. So, ganun pa din, ilagay yung syringe, yung dulo, sa hose, and higupin para mawala to. Yung ink, para mawala yung ink. Yan. Higupin. Then, that's it. So, wala nag-ink. Hindi nag-overflow. So, ang purpose kasi nun, para continuous yung ng ink, pag-flow, palabas, o papasok doon sa ating ink tank. Okay. Next move natin, ganun pa din, naka-open pa din yan ha. Naka-open pa din. Sige. Lagay na natin to dito. Ayan. So, kung manonotice natin dito sa ating, dito sa nilagay natin, ayan na yung black. So, meron na siyang black, Okay. So, medyo madumi lang talaga siya sa kamay, guys. But then, you need to, alam nyo na, so, if you are looking for a better output, so, you need to do this, So, in this case, hindi nyo kailangan yung presence ni technician. Kung kaya nyo din naman gawin, gawin nyo na lang. Bili lang kayo ng, ayan, binalik ko na yung hose. Lalagay mo lang siya, papasok mo lang siya dito. Binalik ko yung hose. Papasok mo lang siya dito sa butas, papunta doon sa waste ink pad or waste ink tank. Ayan. So, hindi mo na kailangan ng technician dito. Right. Ayan. Sa baba natin. So, ganun pa din. Still, ganyan. Then, power on. Power on natin. Alright. So, yan yung dating output. So, faded, then wala yung presence ng black. Ngayon, create tayo ng bagong output. Lagay tayo ng bond paper. So, blinking pa siya. Alright. So, power off. Then, press cancel button, cancel button, then power button. Pag umilaw, tanggalin nyo na. Alright. So, ganun. Parang yung Alright. Yan. Then, magpiprint yan. Mag-nozzle check yan, guys. Nozzle check. So, since this is Epson 3150, meron na kasi siyang Wi-Fi. Yung Wi-Fi yung na-add sa kanya. Tapos yung 3210, yun, may mga Wi-Fi na yun, guys. So, dito nag-umpisa yung with Wi-Fi.
Ayan, printing na siya. Alright. Let's see the output. Alright guys, so take note, this is the easiest way, yan, to bring back the output. Ano po, ayan na oh, kompleto na yung block niya. Compare dito. Yan. So ito pala, inayos natin to kanina, blinking orange siya dito. So this is the part 2. Continuation kasi nakat yung video natin, pero binago na lang natin yung ano. Ayan. So, hindi na siya gaya nung dati. No. Now, in this case, print nga tayo. Pwede ba tayo mag-print? Okay, wait. Wala ba tayong picture dito? Sige, print nga tayo. Tingnan nga natin kung kompleto na ba yung block. So, print. Kung talagang hindi na. Okay, copy number 1. Print. Let's see. So, nag-print tayo sa ating laptop, mula sa laptop natin. Alright. Alright, so ito na guys. Ayan o. So, yan. Beautiful. Diba? So, kompleto na siya. May block na siya. So, ito, na-double print kasi siya. So, double print na siya. Pero yung block, ayan, kompleto na, ano. So, yan. Pwede kayo mag-try na mag-print ng hanggang 5 beses. Tingnan nyo kung mawala pa yung block. So, kapag nawala pa yung block, ibig sabihin nun, kailangan nyo gawin ulit. Pero kung hindi na, so no need na ano po. Okay, ayan na. Okay, ayan na. Yan, that's my wife. Diba? And, dito naman, so dito naman, pwede mo na siyang ibalik. Ano? Pwede mo na siyang ibalik. Yan. So, ginawa lang natin yon. Now, kung magkataon na mawalan ulit ng block, so ang gagawin mo, tatanggalin mo na lang to o kaya bubutasan mo to para lumabas yung hangin. Ibig sabihin nun, kung parang wala na siyang exhaust, ano, ibig sabihin wala na siyang exhaust. So, kumbaga sa ano, nasasakal, ano. So, tanggalin mo na lang tong rubber na to, yung cap rubber na to, then okay na 'yon. Ano? So, the same process lang. Higupin mo ulit. Kung mawala pa yung output. Pero kung hindi na, okay na yan. Back to normal na yan, guys. Yan. So, sana may natutunan tayo sa video na to. So, ganun lang kasimple na ibalik yung pinakang dati niyang output. Ayan. Alright. So, thank you so much, guys. This is always your Cotech, Alden Altamarino. Peace out, guys. Yan. Good morning.